Good morning po, good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is John, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is May 7, 2026 at tayo ngayon ay pupunta dito yan sa may Robinson's Place. Dito yan sa may Adriatico Street, Barangay 670, Ermita, Manila. At dadalhin po natin sa may Victory Liner Sampaloc. Wait lang, ha? So, Barangay 401 Sampaloc po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya kunti po. Nakakuha na po natin sa inyo. Disclaimer naman po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Ano po? Pasensya na, di tayo kaya makapagsalita. Sakit kasi ng ano ko, bunganga po. Malang-mala po. Gum po. Hindi ko gaano maibukas yung aking ano kasi may singo. Namamaga. Hamon pa sa mga bumbero ang kakulangan ng tubig sa unang bahaging operasyon, kaya kinailangan itaas ang alarma para sa karagdagang tulong. Ng 10-11 po ay dahil nga po mas lumalawak po yung sunog natin ay tayo po ay nakapag-desisyon na itaas po natin yung ating alarma to turn alarm po. Kailangan pa ng karadulan ng unit na makakatulong sa atin para mas mapabilis yung pag-akulan ng ating sunog. Bali, may tumawag po kasi sa akin ng 9:26 umusap daw po sa loob ng bahay. Pagpasok ko naman po doon, galing akong work, kumakalik po ako din sa may hagdan, umusap pa lang po siya. Tapos yung sinisigawan na po ako ng tao sa labas ko, kaya po ina po pala doon sa may bandang labas. Kaya nung bigla may tumutok, hindi na po ako lumabas. Sobrang bilis po kasi ng pangyayari. Murid. Sabak ko si Papa ko. Sabak ko nung si Papa. Papa, sabak kita. Bawal na dyan. Ano ka ganito siya? Nasa diba, Papa? Pa! Bawal na. Kaya lang pa. Seatbelt po. From Norin, ano po? Nagpapatrol, Arlene Delgado. Ilang araw bago pagbotohan ng mga kongresista sa plenaryo ang isang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Magkano po yan? Pinigyan siyang dapat ebidensya ang tingnan ng mga mamamayan sa kanilang pagboto. Isang panayam sa mga taga-suporta matapos dalawin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Muling iginiit ang pangalawang Pangulo. Sukli ka lang, sir, 500. At pawang mga aligasyon lang ang mga Hindi ko lang, treatment ko lang po ang Dating iginiit ng leader at mga miyembro ng House Justice Committee na nakabagay sa mga ebidensyang inilatag. May ano ka pa? 165? May sapat na batayan para usigin ang pangalawang Pangulo. Sumalag din ang leader sa akusasyong boboto pabor sa kanyang impeachment ang ilang kongresista na lalantakot na mag-iganti siya. Ako kilala na isang vindictive na tao. Tapos pangalawa, pag ako congressman, hindi ako titingin sa kung vindictive na o hindi yung isang tao. Titingin ako sa ebidensya. Meron bang ebidensya? Wala. Wala naman. Kung denial yung complaint, walang ebidensya Pwede Gcash at mo yan? all. Yung
Siguro. nakalagay siguro Yes, in the responsibility or is it about removing a person who doesn't agree with the administration? Sinagot din ni Duterte ang aligasyong takot umano ang ilang kongresista na mawalan ng budget. Kaya umano sila bumoto pabor sa impeachment. Pero impeachment o wala ng pera na pwedeng ibigay. Pag binigay pa yan nila ang pang-MOOE sa mga congressman, hindi na mag-function ang gobyerno. Dati ng pinagulaanan ng mga kongresista ang nasabing parata, pati ang aligasyong may dagdag budget ang mga magsusunong ng impeachment. Gusto nila pala kasi hindi kusa, hindi kanilang nakalooding pagboto sa impeachment. Wala po tayo na encounter, nakausap, concerning an allocation related to this impeachment process. So I deny that. Just an allegation and there's no proof regarding that. And I personally have not received any calls or any of my staff. Pinasinungaling na naman ni Duterte ang kumalat sa social media na pinuto niya umano ng laptop ang tagapagsalita ng kanyang impeachment defense team na si Attorney Michael Cova. Paliwanag ng bise, kailanman hindi siya namato ng laptop sa sinuman at wala rin ano itong idudulot na mabuti sa kanya at sa kapwa. Laptop. Wallet ng computer. Sa lahat ng mga documents, i-rely ko lang yan sa mahal sa minsan nagpagamit ako ng laptop, gamit ko yun pag may group meeting. Dagdag ni Duterte, meron siyang personal na laptop pero hindi niya ito itatapon basta-basta dahil mahal umano ang bili niya rito. Bakit? Credit yung laptop ko. Hindi ma-afford ng gobyerno yung gusto ko na laptop. Pag nasira yun, ako din yung nag-assess sa bibili ng Tingin ng pangalawang Pangulo, bahagi ito ng anyay misinformation, disinformation at paninira ng mga kalabang hindi na niya pinangalanan. para guluhin ang kwento at paboran yung naratiba na gusto nilang ipalabas. Parang ano ba ang gusto nilang ipalabas na naratiba? Baliw ako, ano ba ba? Bobo ako, pro-China ako, homeless, wala naman sila sa kanila. Dati nag-stop sila karat ako, pero ewan ko kung nagigil na sila ngayon. Ayun pala, kurap, magnanakaw. Sa kanyang pahayag sa ABS-CBN News, pinabulaanan ni Lipowa ang espekulasyon na anyay gawa-gawa lamang. Corina Dado, ABS-CBN News. Ready na ba kayo sa mga showbiz ganap? Ihahatid yan ng ating celebrity star patroller, ang Gen Z social performer, walang iba, Alexa Ilangkay. Welcome back sa TV Patrol, Alexa. Maraming salamat, Ate B. Nagbabalik ang isa sa mga well-loved kapamilya sitcom, ang Home Along the Realist. Pero hindi sa telebisyon, kundi sa big screen. Para sa fans na abutan ito, ang tanong nila, ano kaya ang kwentong tatakbuhin ng pamilya ni Kevin Costner? Samantala, may revelasyon ng batikang actress na si Dina Bonnevie tungkol sa isang eksena sa upcoming series na Love is Never Enough. Alamin yan sa pagpapatron ni MJ Felipe. Character, nagbabalik sa pamilya si Dina Bonnevie. Kasama siya sa upcoming Prime Video original series na Love is Never Gone na pinagbibidahan nila Joshua Garcia at Ivana Alawi. Sa isang hospital scene nila ni Jameson Blake, nahihirapan si Dina na itawid ang eksena. Sabi ko direct, sabi ko may heaven flashback. Ganyan ako ng ganyan kasi nanginginig ako kasi I saw my husband die. Yung he experienced 4 flatline. After the fifth flatline, hindi na siya survive. Pero it's so daunting and talagang traumatic for someone who ever witnessed a spouse's death. Masaya si Dina na makatrabaho ang new generation of actors ng Kapamilya Network. Bukod kina Joshua at Ivana, pinuri rin ni Dina ang husay at professionalism. Dinabiyang Miss at JM Ibarra. Sa Biyernes ang premiere ng Love is Never Gone sa Prime Video. Samantala, arangkada na ang mas kapanapanabik na eksena
gantong level. Parang nantok siya. Bicycle became from, part, and then ito na talaga nakikita yung real. Mapapanood ang The Secret sa Hotel 88, 7 days in advance sa iWatch at gabi-gabi sa GMA Prime. Para sa mga batang 90s, sino hindi makakaalala ng Manong Marquez, comedy king na si Dolphy, at matapos ang 33 years, nagbabalik ang pamilya ni Kevin Costner, hindi sa telebisyon, kundi sa big screen. Sa inilabas na trailer, pakikitang nandoon pa rin si Azon, papel ni Nova Villa, kumpleto pa rin ang mga anak ni Cosme, at nakatira pa rin sila sa kabilang gilid. Pero hindi na nakakaintriga at nakakaantig ang mga linyang binitawan ni Azon. Wow. Si Boy Tuzon ang nag-direct ng Home Along Maniles na reunion na ipapalabas sa June 17. MJ Felipe, ABS, CN News. Dapat ba may TV Patrol exclusive? Pag-debut partner natin no, sa pag-debut puso umano ng anak. Ako, malapit ang sinaris ng angkas ng motorsiklo. Ang mga leader ng Timog Silangang Asya nagdatingan na sa Cebu para sa ASEAN Summit. Abangan ano pa pang mga nagpapagang balita sa pagbabalik ng TV. Naman din kalaw yun. Yeah. Ito na. Ang oras siyang nabinuto bago mag-alas 7 ng gabi. Ang oras ay hatid sa inyo ng Lemex Fortis European Capsule. Maluwagong paghinga, tunawang plema. Basta lagot di, Lemex. Magbabalik ang TV Patrol sa DCMM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Lemex Fortis European Capsule. Maluwagong paghinga, tunawang plema. Basta lagot di, Lemex. What if your phone could be your front row seat? Playtime Entertainment launches PT Idol. Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here. Where talent takes the spotlight. Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. More happiness. Liwanag na nasa loob mo, pasigapin with Cobra Energy Drink. May Uniplus, B-Vitamin, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil nandiyan pamilya ko. Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag ginawa ka nito, wala kang talo. Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan. TTTCMM. Numero 1 sa aksyon. Ang oras, 7 minuto bago mag-alas 7 ng gabi. Oras sa sa inyo ng Playtime Entertainment. More for happiness. Tanggap po tayo ng paghulat mula sa ating Radio Patrol. Ayuda sa mga mangingisda, pinatadagdagan ng ilang senador. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Senado, Radio Patrol, Robert Mano. Robert. Pinatatagal ni Senator Ivy Marcos sa Department of Agriculture ng Fuel Subsidy para sa mga mangingisda dahil nananatiling mataas ang presyo ng produktong petrolyo. Ay sa matabatas na Vice Chairperson ng Senate Committee on Labor, Employment and Human Resources Development, hindi sapat na tulong sa mga mangingisda. Ang one-time na 3,000 pesos pinag-istil ang presyo ng crudo, ang mataas kasi pati yellow fees para sa isda at maging ang transportasyon. Ang 3 araw lang kanya na gasolina ang nasabing halaga dahil kada pagpalahot sa ordinaryong mangingisda. Nasa 12 litro ng gasolina na nasa 85 pesos kada litro ang kailangan ng mga mangingisda para kumita katumba dito ng 1,275 pesos kada araw dahil nahihirapan sa presyo ng petrolyo o may kulang na support. Tindin talaga ng mga anong rules na pinakasunod. Marami na umanong tumigil
sa pag-iisda. Kung madalagdag na cash assistance na nalampag din ng senadora para alisin ang excise tax at value-added tax sa petrolyo para mapababa ang presyo nito. Iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Robert Mado, DZMM. Panatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Isbenta at DZMM Teleradio. Ako po si Aimee S. Paren. Bago mag-alas 7 ng gabi. Oras sa detalye ng Pinoy. Dito sa kaya, sa panalo. Walang masarap maglaro ng Bingo Bell. Ang importante, you know your limit. Pakilala lamang ang paglaro ng Kung i-Gcash nyo pa, i-ano nyo na po ngayon. Baka magluko ang signal doon. Saan? Sa mismong Victory Line. Gambling for 21 years old and above. Gambling can be addictive. No one to stop responsible gaming and background. Ikaw na, yan? Dito sa kaya, Gcash? sa panalo. Silverin Plus Multivitamins is the generic name of Liberate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para maayos na liver function, Liberate Pro. Liver up na tayo. Liberate Pro. TV. Roll sa DZMM. Arestado ang mobility enforcer sa Cavite na inilalak yung umano ang malalasgang larawan at video ng 11 anyos na anak online. Ayon sa pulisya, kinukonsensya pa umano nila ang bata at wala silang kakainin kapag hindi sumusunod sa itinapagawa. Exclusive ang nagpapatrol, Karen Guzman. Operatiba ng PNP Resident Children's Detention Center ang bahay ni ito sa Mendes Cavite, kung saan inutusan umano ang isang ina ang 11 anyos na anak online. Ang bata na inilalak umano niya sa mga dayuhan. Nagsusuong sila at siya yung nagtitirak pa kung anong gagawin ng bata. Dito sa anong meron natin ito mas ng pagkakaran. Para nagdadala ng video. Kasama sa inaresto ang giving partner ng suspect. Siya ang recipient ng payment. Okay na pa yan? Galing sa parokyano. Dugangan mo. Ayan. Ang biktima at ang dalawa pa niyang kapatid. Pinatuwa ko 365. Ayon sa pulisya, alam ng bata na siya Idagdagan mo sa ano niya, yung transaction. dahil kinukonsensya umano siya ng kanyang mga magulang. Gagawin mo 380. Dito ko na po bayaran sa app. Ha? Sa Gcash na po ba o dito na lang po sa app? Kayo po, kung pili nyo pa pong i-change sa payment method po yan, pwede pa po? Sige po, kung pwede pa po. Isa pa rin ang Pilipinas sa mga pangunahing pinagbibigyan ng child sexual abuse material sa buong mundo ayon sa mga otoridad. Ina-target sa mga online predator ang mga Pinoy dahil sa kahirapan ng bansa at sa dami ng lagi naka-online. Madali rin kanilang makipag-usap ang mga dayuhan sa mga Pilipino dahil sa kalaman sa interest. Kailan ang alarming para yung dahil natin, yung mga payments natin, nakatutok pa rin. Kasi tayo yung mga bata na nasisira ang buhay dahil sa pang-abot. Nagkas ang hotline ng pulisya para tumanggap ng mga reklamo at informasyon tungkol sa pang-aabuso sa mga bata. Karen Guzman, ABS-CBN News.
ng suspect matapos barilin ang isang aso sa Ramon Isabela. Sa kuha ng CCTV, binabaybay ng motorsiklo ang kahabaan ng Isabela Alfonso Road sa barangay ang Batali ng Tahulan at habulin ng dalawang aso. Nakalampas na ang mga suspect pero kalabunan sinalik sa lugar. Pinapaman ng bayan ang mga aso at saka naman malapitan nangaril ng angkas ang isa sa mga ito bago tumakas. Nahuli ng huli ang may-ari ng aso para makilala ang nasa likod ng papabaril ng kanilang alaga. Sir, ano po Gcash number niyo, sir? Dito Ng po mga kayo leader ng pwede. Timog Silangang Asya na lalahok sa ASEAN Summit sa 0949. International Meeting sa Cebu. Draft na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa ulit po. God bless. Paalam po.